Sa bahag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos. Sa ganap, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, kapag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ay natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maging karapat-dapat nawa tayo sa pagdiriwang na ito sa pagdatangal natin, kapiling natin ang Diyos sa dakilang pag-ibig ni Kristo, sa tanan na Kanyang binigyang halaga at kahulugan na Kanya ipinahayag sa Kanyang mga alagad at sa atin ngayon, pag-ibig at pag-ibig. Yan ang lalaman ng ating mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka. Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol sa pagmamalasakit niya para sa amin. Kami naway marapati mo mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong inirang upang maging apostol, nagaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na namarapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayo't magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, papurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon nakaluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo.
Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa akin, sa aking pangalan, kung ano man hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pag-ibig sa inyo lahat. Napakadaming beses na binabanggit ang pag-ibig na talagang hanggang ngayon, ito pa rin ang pinagninilayan ng tao. Ang larangan ng pag-ibig simula noong paman na ito'y isa sa mga batas. Ibigin mo yung Diyos na higit sa lahat, ng buong mong puso, ng buong mong pagkatao, ng buong mong pagkandamdamin, ng buong pag-iisip. At ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya sasabihin sa ating mabuting balita, iba na yung batayan, hindi na yung sarili, kundi ang batayan ni si Kristo. Tama po yun. Sapagkat nagiging malawak na ang tungkol sa pag-uusap ng mga tao tungkol sa pag-ibig. Mayroong lumalapastangan at talagang lumalampas na sa dakilang kahulugan ng pag-ibig at nawalan ng bisa. Ito, napakaraming ang pag-uusap na gagawin ng tao sa buong mundo hanggang wakasan sa daigdigan ang tungkol sa pag-ibig. Tingnan natin kung ano nilalarawan sa ating mabuting balita upang sabihin ng ating Jesucristo, mag-ibigan kayo at hindi lang doon natatapos, mag-ibigan kayo tulad ng aking pag-ibig. Ang unang bahagi ng ating mabuting balita ay tungkol sa pag-ibig na Ama. It is the main source of the love of Jesus Christ that He is explaining that He wants these things to be done by His disciples. Kaya ito yung pahayag ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sasabihin ko minsan, nililiwanag ni Kristo. Ngayong harap niya ang kanyang mga alagad kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat sila'y dadako sa ganitong uri ng buhay upang sabihin ng mga alagad, itong tinuro ni Kristo. At sa ating mabuting balita pa rin, i-advance ko na yan ay pag-aalay ng sarili, ang mahalaga at pinakasukdulan ng magagawang pag-ibig ng isang tao. Ito ngayon, sa unang bahagi nga, ang pag-ibig ng Ama na binibigyan daan ng ating Jesucristo, na ito yung lingid sa kalaman ng mga alagad at ng mga Hudyo, kung paano nila makikita at kung paano nila isasabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Lumipas ang maraming mga taon na talagang nagsimula ito sa mga ritual na gagawin sa uri ng pagsamba. Ito yung makita kung ano yung pagmamahal ng Diyos, na kung ano yung mensahe ng Diyos para sa kanila, para sa mga ginagawa nilang mga ritual sa loob ng sinagoga at kapag sila'y natitipon at marami pang mga iba. Kaya pinag-uusapan nila, how does it mean to say that God loves? And what is the meaning of that love? Kaya unti-unti na ngayon pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo para maliwanagan ang mga alagad upang kanyang sinabi ang tungkol sa pag-ibig, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos.
Sapagkat ito rin ang ginawa ni Kristo, tinutupad niya ang utos ng Ama at ito ang kanyang inuutos sa kanyang mga alagad, na ibig sabihin pareho din, the source of that commandment is God Himself. At ito yung binigyan daan ni Kristo at ito naman ang kanyang iniutos o binigyang daan naman niya sa kanyang mga pagpapaliwanag sa mga salita at sa kanyang pagsasabuhay, upang sabihin, hindi sa akin nang galing ang utos na yan, nang galing sa Ama, upang ito'y maipahayag ko sa inyo ng lubusan, upang ito ay higit ninyong maisakatuparan. Ano ibig sabihin? Nililiwanag ni Kristo kung paano sasabuhay ang pag-ibig sa kanyang lang lengguwahe at sa kanilang mga pangkaraniwang karanasan sa buhay. Ito ang binigyan daan ni Kristo sa kanyang mabuting balita, sa kanyang mga talinghaga, sa kanyang mga himala, sa kanyang mga pagtulong sa mga taong nangailangan ng pagkalinga at lahat. Ibig sabihin sa buong buhay ni Kristo hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, ay naroon pa rin ang kanyang gawa at salita na ito'y nagkakanahulugan ng pag-ibig, na ito ay isang kautusan na nanggaling sa Diyos, ipinaliwanag at binigay sa mga alagad upang pagdating ng panahon, ito ang gaganapin ng mga alagad bilang mga alagad na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun nga palang 12 alagad, madalas na tawag ko the circle of 12 the disciples of our Lord Jesus Christ, na kumpleto sa pamamagitan ni San Masayas o sa San Matias, at hindi maalis yung 12 talaga. Mawala man si Judas Iscariote, may papalit sa kanya, at ang nahirang sa pamamagitan ng palabunutan ay si Matias o Saint Masayas. Kaya nabuo na uli ang 12. Kaya kung nabanggit ito, ibig na ating Panginoon na ang pag-ibig ay tagang buong buo itong maisakatuparan. Walang pag-aalilangan, walang pag-iimbot, walang makasariling layunin, kundi ang kabuuan nito. Buuin ninyo palagi ang pag-ibig at ito'y magiging kahali-halina sa Diyos. Kaya nabuo muli 12 upang sabihin ay 12 pag-ibig na yan na bumubuo ng ipinapahayag ni Kristo, the circle of the 12 disciples. Sa ikalawang bahagi nating mabuting balita sa bingit na nito, ito na yon. Ito pala din ang pinanggagalingan ng katuwaan at kagalakan kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos at sa pamamagitan ni Kristo. Ito'y naging utos na rin. Ibig sabihin na paliwanagan ni Kristo kung ano ang dapat na ganapin, kung ano ang kalalagayan ng tao sa larangan ng pag-ibig ng Diyos. The source of joy, the source of happiness, at upang mabuo ang itong kagalakan at kasiyahan ng diwa ng pag-ibig. Kaya nga dito nang galing, sapagkat the joy to be shared by everyone is the joy that we help one another, upang sabihin, buuin ninyo ang pag-ibig na yan, hindi lang isang taon paggagalingan ng pag-ibig, kundi sama-sama tayo na umiibig, so that the joy of God will ever be shared unto us. Para maibahagi ito ng mga tao, kailangan tayong lahat ay gaganap sa larangan ng pag-ibig. Kaya nga, lumitaw ang pahayag, mag-ibigan kayo. Ito ang greatest commandment of God, being followed by our Lord Jesus Christ and being done by Him until the end of His life. Kaya habang nakikita ng mga alagad ang krus, natatanawan nila ang ating Panginoon Kristo, na sa kanilang mga balintataw sa isipan nila ang mga pahayag ni Kristo, mag-ibigan kayo. Pero sa ganitong pagkakataon, doon nakikita ni si Kristo naghihirap. Ano ibig sabihin ni Kristo? Na mag-ibigan kayo, gayong siya ay nagdurusa sa krus, siya ay mamamatay sa krus. Marami din rin pag-aalinlangan hanggang sa binalikan nila. Ang sasabihin ng mga alagad, ito palang pinanggalingan ng pag-ibig at magiging kaligayahan, kasiyahan natin,
nanggagaling sa Diyos upang sabihin, galing sa Diyos ang lahat ng itong mga naganap na pangyayari kay Kristo. Meron meron silang ibig ipahayag sa atin na sa 3 araw muling mabubuhay si Jesus upang sabihin, this is the joy of life that God has given. Sumunod lamang tayo sa kanyang kautusan, mag-ibigan kayo. Sa bandang huli na ating mabuting balita, ito yung pagpabigay ng isang kaibigan at alipin. Kasi noong araw may mga alipin yan upang ituring ng hindi na alipin kundi magkakaibigan. Pinalawak pa ito ng ating Panginoong si Jesucristo sapagkat ito ang kanilang naging buhay bilang si Kristo at mga alagad o ang mga alagad at ang ating Panginoong Jesucristo. This is the great sign of being friends with one another. Kaya maraming binabanggit, maraming beses na binabanggit si Kristo at ang mga alagad o ang mga alagad at si Kristo para lang ipahayag the friendship that entails in that kind of relationship with one another with the 12 disciples. Kaya palagi natin nababasa sa ating sa Biblia, itong ibig sabihin, the friendship that entails in the relationship of all the disciples in the life of our Lord Jesus Christ or in the life of Jesus Christ with the disciples. Kaya marinig natin palagi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, alam na natin kung ano ibig sabihin, how friendship really developed in the process of loving one another. Kaya may binanggit dito na mahalaga sa uling bahagi. Babasahin natin, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga. Oo, hindi naman ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi man naghahangad na mamunga agad, pero ang kanyang layunin, it is being done in a process, in a way of life. Hindi ito pangsamantala o biglaan, kung hindi ito ay developmental attitude of making love being realized until love bears fruit. Diba? Ang sasabihin natin Kristo na sa daldala ng mga tao sa kanyang buhay sa araw-araw, kung ito'y daldala niya, pag-uugali niya, o ito ang kanyang ginagawa sa araw-araw sa ngalan ng pag-ibig. Eventually, magkakaroon ito ng bunga, mamumunga ang kanyang pang-araw-araw 24/7 sa larangan ng dakilang pag-ibig. Hindi ba? Tiyak yun, yun ang tiyak, di ba? Pero in the long run that we exercise the way of life, marami tayong naranasan na mga hirap at pasakit, maraming pagmamalasakit, maraming mga kabiguan. Nasa proseso yan of being in the name of love. Tulad ng ating Panginoon Kristo, mababagit natin ang mga bagay nito dahilan sa kanyang pag-ibig. Gayan si Kristo na pako sa krus, ang laking sakripisyo hanggang sa kanyang kamatayan at ang sinapit ng mga alagad na sila'y nagpahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos ay may kamatayan ding natagpo, ang may pagpapakasakit din ang kanilang natamo sa buhay. Pero the fruit of all those sacrifices and the fruit of Jesus' death upon the cross is the way of life everlasting, ang dakilang pag-ibig, ang buhay na walang hanggan. Ito ang pagkakaroon ng bunga ng pagsisikap natin ng mga tao galing kay Jesucristo na kanyang ibinigay na magandang halimbawa. Ang ibubunga nito ay ang buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, palagi pinag-usapan yan. Sa salita ng Diyos ang tungkol sa pag-ibig, makinig, makiisa, dumalangin, dumulog sa Diyos, at nang sa gayon, ikaw ay mahubog bilang kaibig-ibig at magsabungay bilang ikaw ay umiibig na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa ni Kristo, at magkakaroon tayo ng hitik sa bunga, lalo na ibubunga ng pag-ibig na yan
ang buhay na walang hanggan at pagpapala ng Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanghangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin pinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Panalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. kunin mo, Diyos, at tanggapin mo. Mo'y aking alay sa'yo. Patnubayan mo't pagkari ang lahat ayon sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias. Pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayri, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan
at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialing namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at si San Matias, ang mga apostol, mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos upang lalo nating mabigyan daan ang pag-ibig na ito na isasabungay sa pag-aalay ng ating sarili. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak
Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, panalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Ligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsasalo sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan. Marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento at sa ating pagtatanod kalakipang ating pong panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng banal na misa. Salutaris hostia, veceli pandis ostium, bella premud hostilia, darobur per auxilium, unitri nove Dominum, sit sempitera gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas na matitinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerului et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lause jubilatio salus honor virtus doque sine benedictio procedenti habut rogue comparsit laudatio. Amen.
manum Dei cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tui memoriam reliquisti tribue quesimus et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iuditur sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kaban-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit, Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina, Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo, Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.